Sa isang maliit na baryo na kilala sa pangalang Malinis, namumukod-tangi si Mang Tomas bilang isang matulunging tao. Sa tuwing may nangangailangan, lalo na sa mga gawain sa bukid o sa mga simpleng problema sa kanilang komunidad, siya ang unang tumutulong. Halimbawa, kapag may mga lakad sa palengke na kailangan ng gabay o may mga bahay na kailangang ayusin, si Mang Tomas ang laging naroon. Sa kabila ng kanyang kabaitan, may isang lihim siyang itinatago. Ang pagtulong niya ay hindi ganap na walang kondisyon. Sa bawat tulong na kanyang ibinibigay, may inaasahan siyang kapalit, madalas na isang bagay na makatutulong sa kanya sa hinaharap o kahit man lang isang pasasalamat na may kapalit. Isang makulimlim na araw, dumating si Aling Rosa, na kilala sa kanilang baryo bilang isang mahirap at matiyagang ina, na may malubhang sakit sa paa. Hindi na niya magawang maglakad ng maayos kaya siya humingi ng tulong kay Mang Tomas upang madala sa doktore sa bayan. Agad siyang tinulungan ni Mang Tomas nang hindi iniisip ang kapalit. Ngunit nang maibigay na ang tulong, nanghingi siya ng kapalit o ganti. Sinabi ni Aling Rosa, Mang Tomas, wala akong pera sa ngayon. Ngunit tutulungan kitang linisin ang iyong lupa sa panahon ng anihan. Masaya itong tinanggap ni Mang Tomas nang may ngiti sa labi, puno ng pag-asa sa mapakikinabangan. Sa kasamaang palad, nang dumating ang anihan at kailangan niya ang tulong ni Aling Rosa, siya'y iniwanan. Hindi sinunod ng babae ang kanyang pangako. Sa pagkakataong iyon, unti-unting nagsimulang magduda si Mang Tomas sa kanyang mga motibo sa pagtulong. Hindi ito ang unang pagkakataon na ipinakita ni Mang Tomas na ang pagtulong niya ay may kapalit. Madalas niyang ipinapahiram ang kanyang mga kagamitan sa mga kapitbahay kapalit ng pagkain mula sa kanilang mga pananim. Kapag may mga bahay na kailangang kumpunihin, inuupahan niya ang mga tao upang tumulong kapalit naman ang kanilang serbisyo sa pag-aalaga ng kanyang mga anak. Pero unti-unti niyang naisip, bakit nga ba ganoon? Dapat ba talagang may kapalit ang bawat kabutihang ginawa? Sa ganitong mga pangyayari, naisip niya umikot ang gulong ng buhay sa isang sistema ng palitan at kapalit. Ngunit isang araw, isang batang lalaki ang dumating sa kanila, nang hihina at gutom, walang hinihinging kapalit kundi tulong lamang. Siya ay lumapit ng mahiyain at nagpatulong sa pagkain at gamot. Sa kanya, nakita ni Mang Tomas ang tunay na diwa ng pagtulong, ang pagtulong na hindi naghihintay ng kapalit. Dito, naalala niya ang parabula ng The Good Samaritan, na matatagpuan sa Lucas Kapitulo 10 versikulo 33 hanggang 34, kung saan itinuturo ni Jesus na dapat tayong tumulong sa kapwa kahit walang inaasahang kapalit. Bukod dito, naisip niya rin ang aral mula sa 1 Corinthians 13, 4 hanggang 7, na nagsasabi na ang pagmamahal ay hindi naghahangad ng sarili. Mula noon, nagsimulang magbago ang puso ni Mang Tomas. Tinulungan niya ang kanilang mga kapitbahay nang malaya ang kanyang kalooban. Hindi na niya hinihingi ang kapalit o inaasahan ang anumang gantimpala. Sa halip, nadama niya ang mas malalim na kasiyahan at kapayapaan, isang bagay na hindi niya naranasan bago. Unti-unti, lumago ang pagmamahalan sa kanilang komunidad, at nagsimulang magsimula ang isang bagong kultura ng tunay na pagtutulungan. Ang kwento ni Mang Tomas ay nagbibigay ng mahalagang paalala, hindi dapat kalakip ng pagtulong ang mga hinihintay na kapalit. Sa paligid natin, maraming mga tunay na halimbawa ng ganitong pagtulong, mga guro na nagtuturo ng buong puso nang walang hinihinging bayad. Mga doktor at nurse na nagbibigay ng kanilang serbisyo kahit wala silang inaasahang gantimpala, mga kapitbahay na nagbabahagi ng pagkain sa mga nangangailangan, at mga kaibigan na laging nandyan kahit anong oras. Sila ang nagdadala ng tunay na kahulugan ng pagmamahal at pagkakaisa. Sa huli, ang pagtulong ng walang hinihinging kapalit ay nagsisilbing pundasyon ng isang matibay at mapagmahal na komunidad, na siyang tunay na diwa ng buhay ayon sa mga aral ng Biblia. Tayo ay tinawag upang maglingkod sa iba, hindi dahil sa inaasahan nating kapalit, kundi dahil ito ay tamang gawin at nagpapakita ng ating tunay na pagmamahal sa kapwa.